Kita mo, alam ko kung buhay pa sila, nag-alala sa inyo yun. Nag-alala sa'yo. Uy, ano yun? Ang tumutunog ko, Kuy. Huwag kang matakot, kaibigan na tayo. Kasi may itatanong din ako sa inyo. Sige mga idol, makinig tayo. Pakinggan lang natin yung sinasabi niya mga idol. Kasi ako lang nakakaalam eh. Tapos mga idol, i-translate ko lang sa inyo para maintindihan nyo kung ano yung sinasabi niya. Kasi naintindihan ko siya gamit ang isang medalyon. Sige, sige. Teka. Bakit? Hindi ba kayo lumaban? Yung mga idol, nilulusob daw ng mga masasamang alien ang kanilang kaharian. Sige, patuloy. Naku, ano nangyari dyan? Paano kita matulungan? Sige, naintindihan ko. Yun mga idol, ikwento ko sa inyo mamaya ha. Kasi may itatanong lang ako mga idol sa kanya. Ganito yun. May itatanong ako eh. Yung pumunta sa bahay na UFO, kanino yun? Sa inyo ba yun o sa kalaban? Yun mga idol, yung pumunta daw sa bahay, kasamahan daw nila yun. Kawal nila. Anak pala siya mga idol sa hari ng mga alien. Mayroon siyang tatay at saka nanay. Siya ang anak, kaisa-isang anak. Bakit kayo natatakot sa ano? Bakit kayo natatakot sa itak? Kaya pala siya natatakot sa itak mga idol. Dahil yung mga ganyang stainless na mga bakal, malakas pala ang hinirihiyan sa taas. Kapag matamaan ng ilaw mga idol, halimbawa yung mga araw, pag matamaan yun, magre-reflect yun mga idol. Kaya kukuha yun ng malalaman yun ng mga alien kung saan siya banda. Kaya tinatago ko yung itak, kaya natatakot siya pala. Kukuha pala yun ng maditik pala yun mga idol. Kapag yung itak, yung isang bagay na stainless, kapag matamaan ng araw, maditik pala yun. Maditik ng mga alien. Paano kita matutulungan dyan? Pero saglit lang ha. Diyan ka lang muna ha. Huwag kang aalis. Huwag kang matakot sa akin. Kaibigan mo ako, Kukoy. Yun mga ka-idol, Kukoy. Huwag kang matakot sa akin. Diyan ka lang. Mayroon akong isasabi lang sa aking sa camera. Diyan ka lang ha. Huwag kang matakot. So mga ka-idol, ang sabi niya mga ka-idol sa akin, ganito ang nangyayari mga ka-idol.
mayroon silang kaharian. Nag-iisa siyang anak mga idol sa kanyang mga magulang. Siya lang ang nag-iisang anak. Ang nangyari mga idol, pinipilit na kunin ng mga masasamang alien ang kanilang kaharian. At ayaw din ng mga masasamang alien na magkaanak sila ng kanyang tatay ni Kokoy, yung mga magulang ni Kokoy. Kasi pag magkaanak sila, doon mapunta yung lahat ng mga kapangyarihan kay Kokoy. Siya naman ang mamahala noon. Kaya ayaw ng mga masasamang alien, kaya inatake sila. Ang nangyari mga idol, hindi sila nakalaban mga idol. Kasi raw, hindi nila alam na yung kaharian nila pinapaikutan na pala ng mga masasamang alien. Napaikutan na ba? Tapos bigla silang nalang nilusob. Bigla silang nilusob. Kaya nagulat ang lahat mga idol. Marami silang kawal. Ang problema, biglang nagulat lahat. Kaya hindi niya alam mga idol kung buhay pa ang kanyang mga magulang. Ang nangyari lang nito mga idol, ang nalalaman lang niya, ang huling nalalaman niya mga idol, no? Pinasakay siya ng nanay niya sa isang spaceship. Sa isang spaceship mga idol, pinasakay siya para lang maligtas. Pinapaalis siya sa kanilang kaharian kasi nagkagulo na mga idol. Kaya ang nangyari ngayon mga idol, doon siya bumagsak doon sa malapit sa bahay. Ang nangyari mga idol, pagdating sa bahay, nagpaikot-ikot pa raw siya doon. Tapos nung nakita niya ang ilaw, kaya siya lumapit doon malapit doon sa bahay. Kaya ko siya naramdaman, kaya ko siya nakita. Nakakaawa mga idol. Ganito na lang, kung ano yung pwede nating itutulong sa kanya, itutulong natin. Pero tatanungin natin mga idol, no, kung ano yung ugnayan ng isang stainless na bagay mga idol, no, doon sa kanilang planeta. Bakit mag-detect yun? Pag matamaan ng ilaw, pag mag-reflect yun, gumaganon, ma-detect ng mga alien. Kaya pinatago sa atin. So tatanungin pa rin natin mga idol kung sa kanya ba galing yung kapangyarihan. Kaibigan ko, Koy, ganito, magtanong lang ako sana ba, kasi nung nakita kita Kokoy, bakit biglang uminit yung katawan ko, tapos nakita ko talaga sa video ko na umiilaw ang medalyon. Yun mga idol, galing sa kanya yung kapangyarihan, binigay sa atin. Kasi bago siya nagpakita sa atin mga idol, parang nararamdaman na daw niya na maano yung pagkatao ko. Hindi ako balasubas na tao. Makakaasa ka, kaibigang Kokoy, na hanggat hindi ka pa makauwi sa iyong kaharian, maging kaibigan kita, mananatili ka muna sa akin. Pero ang problema lang mga idol, ganito yung naproblemahan ko ng mga idol. Kasi pagdalhin ko sa bahay to, hindi naman talaga kita madala sa bahay kasi pag makita ka ng mga anak ko, pag makita ka ng mga tao doon na pumunta sa bahay, baka matatakot sa atin. Sige, maghanap tayo ng paraan. Huwag kang mag-alala, tutulungan talaga kita makauwi sa inyong kaharian. Para makita mo kung ano na nangyari doon. Para makita mo kung buhay pa ba ang iyong nanay at saka tatay. Huwag kang mag-alala. Sige. Huwag kang mag-alala. Diyan ka lang ha. Diyan ka lang. So yun mga idol, no. May panibago tayong kaibigan. Si kaibigang Kokoy. Isang alien po siya mga idol. Ang nakaproblema lang mga idol, masama pong nangyari sa kanyang yung karanasan niya ba sa kanyang kaharian, kaya siya napunta dito. Isa pala siya mabait na alien mga idol. So
So maghanap tayo ng paraan mga idol para man lang makita natin kung ano yung dapat nating gamitin para ma-detect sa kanyang mga kasamahan, sa kanilang mga kawal na andito siya sa lugar ko. So ganito na lang. So tara, sige, sama muna tayo Kukoy, kaibang Kukoy, sama tayo. So maghanap tayo na pwedeng maghanap tayo ng pwedeng lalagyan ko sa'yo kasi hindi kaya kitang alagaan. Pero ang problema Kukoy, hindi kita pwedeng dalhin sa bahay eh. Wala akong magawa talaga, wala akong sa'yo. Ang maitutulong ko lang talaga, maghanap talaga ako ng paraan para makauwi ka. Hindi ka naman dapat dito talaga sa aming mundo. Kasi yung mga mortal, iba-iba kasi yung pag-uugali eh. Tsamba lang nga yung nakilala mo ako. Kaya pag ibang tao yung nakakita sa'yo, siguro ano na nangyari sa'yo. Kaya maswerte ka na ako ang nakilala mo. So ganito, maghanap tayo ng paraan para maiuwi kita. Ito lang yung talaga yung matutulong ko sa'yo para makita mo yung nanay mo at saka yung tatay mo at saka yung karian mo at saka yung mga kawal ninyo, makita mo. Alam ko kung buhay pa sila, nag-alala sa inyo yun, nag-alala sa'yo. Kukoy, ano yun? Ano tumutunog Kukoy? Parang may tumutunog Kukoy. Parang may tumutunog Kukoy. Ha? May paparating ka dito. Bakit Kukoy? May paparating doon mga isa. Ano masasama ko yun? Yan ba yan? Ibig sabihin magtatago na tayo dito. Yung mga ito. Pahamak daw ako mga ito. Hindi daw ako pwedeng lalaban sa kanila. Hintayin lang daw mga ito kapag makauwi siya. Ikot to. Ikot mga idol. Ang dami nila mga idol. Ay mga idol, natitik daw. Buti lang daw natago natin yung itak. Kasi yung itak mga idol natitik yun. Ginaganon ko. Natitik yun. Kukoy, bakit ang dami nila? Mga masasama daw mga idol. Masasama idol. Grabe naman to. Bakit ang dami? Huh? Yung mga idol, patakpan daw yung patakban daw yung itak. Nagre-repeat daw mga idol, patakpan daw. Ay, kaya pala. Kaya pala mga idol. Nagre-repeat. Ano natin? Wala na. Ito, malapit na mga idol. Patakpan ko na, Kukoy.
Anong klase yun? Nawala na. Nawala na mga idol. Oh. Nawala na mga idol. Nawala na. Patay tayo nito. Kukoy, ano nangyari sa atin? Pwede ba akong lalaban Kukoy? Yung mga idol, sabi niya, hindi daw ako pwedeng lalaban sa kanila. Pero kapag makauwi ka na, pwede na akong lalaban. Paano ko sila malalabanan mga idol? La. Ano yun? Ano yan, Kukoy? Ayun mga idol, pabayaan lang muna daw. Kasi yung tunog na yun, hindi pa niya alam kung kapangyarihan ng mga magulang niya yun. Baka gumamit ng panibago ng enerhiya yung mga magulang niya para makita lang siya. Baka ito na siguro yung mga idol, kaya tumunog yung kanina yung urang video natin, tumunog. Yun na siguro yung kapangyarihan para masagip natin si Kukoy, kaibigan Kukoy. So ang ganito na lang Kukoy, ang gawin natin. Paano ako makalaban sa kanila Kukoy na wala akong kapangyarihan para pang alkontra sa kanila? Ha? Yung mga idol mayroon na daw. Wala ka naman binigay sa akin, bakit magka-kapangyarihan ako? Mayroon na pa siyang binigay sa akin mga idol. Ipinasok niya sa medalyon agad. Paano mo nalalaman na may medalyon ako? Ayun mga idol, nalalaman niya mga idol. kasi yung medalyon mayroon pang natirang kapangyarihan. Kaya nalalaman niya. Kaya yung medalyon na yun, ang sabi niya, nasa kabutihang medalyon yun. Kabutihang kapangyarihan ang nasa loob ng medalyon, kaya doon na niya nilalagay sa medalyon yung binigay niya sa atin, yung kapangyarihan. So saan ko magagamit kaibigang Kukoy ang medalyon? Isang kapangyarihan pala mga idol ang pinasok niya dito sa medalyon para mabuksan ang aking third eye. Kapag ito ay gumagana, ibig sabihin may papalapit mga idol ng mga klase-klaseng elemento. Pero bakit umiinit yung katawan ko? Yung mga idol, kasi umiinit yung katawan ko mga idol, gawa ng nag-agawan sila ang kapangyarihan kung sinong malakas, yung dating kapangyarihan sa medalyon o kapangyarihan sa kanyang binigay sa atin. So baka hindi ko makontrol to, kaibigang Kukoy, baka hindi ko makontrol ba? Ayun mga idol, makokontrol ko daw kung ano yung ginagawa ko. Yun ba yun? Ganito na lang daw. Kailangan daw makontrol yan. Kasi may papalapit daw akong matalik na kaibigan. Paano mo lalaman mga kaibigang Kukoy? Nararamdaman daw niya mga idol na mayroon daw papalapit sa akin na isang kaibigan daw mga idol ha. Paano yan, magkita kayo?
paano yan pag yung sabi kasi niya mga idol, pagpasok ng kapangyarihan niya doon sa medalyon, yung binigay sa atin na kapangyarihan niya, pinasok niya sa medalyon, nararamdaman ng isang elemento na kaibigan ko raw. Hindi kaya si kaibigang Ak o si Aladdin? Ano yan? Mortal o immortal? Immortal na naman mga idol daw. Hindi ko lang alam talaga mga idol kung sino yung lalapit sa atin. Kasi yung kaibigan natin ay dalawa lang. Dati si kaibigang Ak, ngayon si kaibigang Aladdin. Sige. Ganito na lang, maghanap tayo ng paraan. Maghanap tayo. Tara. Maghanap tayo ng paraan para maano tayo. Saan na ba yun? Wala na. Yun mga idol. Maghanap tayo ng paraan para makauwi si kaibigang Kukoy sa kanilang kaharian para makita yung nanay niya. Ang sakit na sinapit ng kanyang kaharian. Pati yung nangyari sa kanya mga idol. Sinasakripisyo yung buhay niyang magulang niya para lang mailigtas siya. Kasi nag-iisang anak mga idol. So ganito na lang. Bakit mayroon pang Merong sumunod mga idol. Andiyan na. Kukoy. Sino ba yan, Kukoy? Kawal niyo yan. Kung kawal niyo, pwede na kitang iuwi doon. Pwede na kitang ibigay. Bakit? Sabi niya mga idol, wag daw. Kasi pag naku na, nalilito ako nito. Kunin ko yung itak para makita ng mga kasamahan mo, yung mga kawal mo, maditik. Bakit hindi pwede? Yung mga idol na sabi niya mga idol, hindi raw pwede. Kasi pag iganon ko raw yung itak, maditik yan ng kasamahan niya. Pero ang problema, maditik na naman ng kalaban. Baka mag-away na naman. Kailangan daw mga idol, makauwi siya ng mga payapa. Yung wala talagang nakakaalam ba, na hindi malalaman ng mga kalaban niya na makauwi siya sa kanilang kaharian. So paano ko gawin nyo? Dito na lang. Hanap tayo ng paraan. Anong kailangan mong gawin? Ayun. Yun mga idol. Ang sabi niya mga idol, gagawa daw ako ng isang aluminum, yung pinaka daw talaga, yung pinaka kintab. Sige. Kukuha muna, uwi muna ako sa bahay Kukuha ako ng sartin. Okay lang 'yun. Kahit ano daw mga idol, basta yung makintab na aluminum para mag-reflect talaga sa kanilang kaharian para mabilis silang ma-rescue. Sige. Ganito. Uwi muna ako sa bahay Kukuha ako doon ng basta pang-reflect ng tawag nito. Kung panditik para sa yung mga UFO at saka yung mga malalaman ng mga kawal mo na nandito ka. Sige. Paano yan? Diyan ka lang? Sige. Yun mga idol. Pansamantala lang daw siya dito nagtatago. Kasi hindi naman daw siya makikita dito kasi nasa sa ilalim. So ganito na lang mga idol. Paano yan? Aalis na ako.
Oh, wag kang iyak. Babalik ako, wag kang iyak. Babalik ako agad. Babalik talaga ako agad. Wag kang iyak diyan. Uwi lang ako saglit.